Sige, heto ang isang ideya na baka tumama sa'yo, lalo na kung seryoso ka sa buhay panalangin mo. Karamihan kasi sa mga tao, hindi naman sila tumitigil sa pananalangin dahil biglang nawala ng pananampalataya. Tumitigil sila dahil, sa totoo lang, pagod na sila. Oo, ubos na. Yun. Yung tipong nagsimula ka na may apoy, pero habang tumatagal parang nauubos ka. At dyan mismo, dyan papasok ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang focus natin ay hindi lang kung paano manalangin, kundi kung paano magtiyaga sa pananalangin nang hindi ka mauubos. Tama. Kasi may malaking issue dyan na madalas hindi na pag-uusapan at ito yung burnout, lalo na sa mga seryosong manalangin para sa iba. Oo. At ang mga ideya at insights na pag-uusapan natin ay galing sa isang sulat na sinisiyasat talaga yung mga tinatawag na rhythm, Mga ritmo, sidhe ng damdamin, intensity, intensity, at ng matatag na ritmo. Basically, paano ka magiging marathon runner sa panalangin at hindi lang sprinter na mabilis mapagod? at magandang simulan yan sa pag-aayos ng isang maling pag-unawa tungkol sa burnout. Kasi kadalasan, kapag naririnig natin yan sa context ng faith, ang Oo. unang pumapasok sa isip natin, kulang siguro ako sa disiplina. O kaya humihina ng faith ko. Parang personal failure agad. Tama, tinitingnan natin siya bilang krisis sa paniniwala. Pero dito sa material natin, may tinatawag itong hindi komportableng katotohanan. Ang burnout daw sa panalangin ay hindi karaniwang krisis ng pananampalataya. Hindi, Okay. kundi isang krisis ng istruktura. Pakipaliwanag nga yan. Parang ang lalim. Sige, isipin mo na lang na dalawang klase ng bahay ang itinatayo. Yung isa, nakasalalay sa adrenaline. Okay? Kapag may emergency, lahat nagtutulungan, buhusan lakas, yung sigasig, andyan lahat. Pero pagtatapos ng krisis, Wala na. wala na, walang plano. Ganyan daw ang buhay pananalangin na nakadepende lang sa feelings. Yung panganawang bahay, may arkitektura, may pundasyon, may haligi, May disenyo. may disenyo, na kayang tumayo kahit anong panahon. May krisis man o wala. Ang sinasabi dito, madalas, ang buhay pananalangin natin puro adrenaline kulang sa arkitektura. Alam no, parang kilala ko yan. Marami akong kakilala. Oo. O kahit ako minsan, susubukan mo yung, sige, 1 hour a day. Oo, yan. Classic yan. Tapos susuko na at sasabihin sa sawili, ang hina ako talaga. Ayun. Pero, ang sinasabi mo pala, baka hindi yung kahinaan ng problema. Baka yung istrukturang pinili ko, yung 1 hour or nothing, ang hindi sustainable. That's the point. Yan mismo. At may malalim na theological na dahilan kung bakit tayo nahuhulog dyan. Una, nalilito tayo sa konsepto ng intensity at faithfulness. Yung CD at katapatan. Paano yun? Akala natin, para maging tapat, kailangan laging matindi. Ang classic example dito si Propeta Elijah. Sa Bundok Carmel, isipin mo yung eksena. Oo, yung may apoy. Yun! Nag-iisang propeta laban sa daan-daan na nalalangin, bumuhos ang apoy mula sa langit. Yan ang peak ng intensity. Blockbuster moment. Eksakto, blockbuster. Pero, anong nangyari pagkatapos nun? Sa sumunod na kabanata, makikita natin si Elijah na nakaupo sa ilalim ng puno. Oo nga pala. O, takot, pagod na pagod, at hinihiling na mamatay na lang. Grabe. Total crash. Total crash. Bumagsak siya. Hmm. Ngayon, ikumpara mo yan kay Jesus. Oo, may mga pagkakataong nananalangin siya buong gabi, may intensity, pero ang mas nangingibabaw na pattern sa buhay niya ay yung regular at sadya niyang paglayo para manalangin. May ritmo. May arkitektura, hindi lang puro adrenaline. Ayun. Teka, biglang may nag-click sa akin. Yung pangalawang dahilan na binanggit sa source, ito yata yung pinakamatindi. Sinasabi doon na nakakalimutan natin yung ating creaturely limits. Yes. Yung katotohanan na nilalang lang tayo na may limitasyon. At ito ang pinaka-critical. Ang Diyos, ayon sa Salmo, hindi napapagod, hindi natutulog. Okay, Pero tayo, kailangan nating kumain,
Matulog, magpahinga, bahagi yan ng disenyo natin. Kaya kapag ang panalangin natin ay nagmumula sa takot, yung isip na kung titigil ako, kung hindi ako magpupuyat, guguho ang lahat. Nakasalangay sa akin to? Oo, nakasalalay sa akin to. Hindi na yan pagtitiwala sa Diyos. Isa na yung uri ng pag-asa sa sariling lakas. Wow, ang bigat nun. Parang sinasabi mo na yung akala nating sobrang spiritual na effort na pagpupuyat at pagpapagago, baka sa ibang anggulo, sign pala yon ng kakulangan ng tiwala sa Diyos. Na para bang tayo ang bida. Ito ay isang banyad pero mapanganib na uri ng hero complex sa pananalangin. Parang nating sinasabi, God, I got this, pero tulungan mo ko. Imbes na, God, this is yours. Paano ako makikibahagi sa ginagawa mo? Ayun. Ang burnout ay madalas na resulta ng pagsubok nating gampanan ang papel na para sa Diyos lang. Okay, sige. So, kung istruktura ang problema at hindi lang more effort ang sagot, saan tayo kukuha ng blueprint? At dito na papasok yung sinasabi mong really interesting part. Kasi ang solusyon, ayon dito sa material natin, ay hindi isang bagong teknik. Hindi sikreto. Hindi. Ito ay isang sinaunang disenyo na nakahabi na sa mismong tela ng paglikha. Yan yung sa Genesis, di ba? Bago pa man magkaroon ng mga utos o simbahan, may ritmo ng inilatag ang Diyos. Oo. 6 na araw ng paggawa, 1 araw ng pahinga. Gabi at araw. Panahon ng pagtatanim, pag-ani. May pattern sa lahat. At kung ikokonekta natin yan, makikita natin na ang buong buhay espiritual ng Israel itinaas sa mga ritmong yan. Ang buhay panalangin nila may struktura, ulit-ulit at pangkomunidad. May mga schedule. Oo, may schedule. Pang-araw-araw na handog, takdang oras ng panalangin, lingguhang sabath, taunang mga kapistahan. Pero, teka, hindi ba delikado yan? Yun kasi ang madalas na takot, di ba? Na baka maging robotic o wala sa puso. Magandang tanong yan, at yan mismo ang takot ng marami ngayon. Pero ang argument dito baliktad. Ang layunin ng mga ritmong ito ay hindi para supilin ang sigasig, kundi para protektahan ito. Protektahan. Oo, ang pag-ulit hindi yan para maging boring. Ito ay paraan ng pag-alala. Ang istruktura para siyang safe house para sa faith natin, lalo na sa mga panahong mahina tayo na wala tayong feelings. So, yung ritmo ang magdadala sa'yo kapag hindi mo na kayang dali ng sarili mo. Ayun, exactly. Ito yung balangkas, hindi yung kulungan. Okay, gets ko na yung konsepto. Pero, paano natin isasalin yan ngayon? Sa 21st century life na puro notifications at deadlines, saan ba tayo magsisimula? Dito na natin gagawing practical. Ang sulatin ay may 3 pangunahing ritmo na kailangan nating muling tuklasin. Una, Ang pang-araw-araw na ritmo. si Daniel. Si Daniel ang halimbawa dito. Yung kahit may batas na bawal manalangin, Oo. 3 beses pa rin siyang lumuluhod sa isang araw gaya ng dati niyang ginagawa. Yung linyang yon ang mahalaga. Yun ang susi gaya ng dati niyang ginagawa. Ibig sabihin, ang katatagan niya sa harap ng mga leon, hindi yun bigla ang tapang. Hindi on the spot. Hindi. Bunga yun ng paulit-ulit na araw-araw na disiplina. Yung 3 beses na yon, nagsilbing anchor point sa maghapon niya. Sinasanay nito yung puso natin na laging bumalik sa Diyos kahit anong mood mo pa. So parang appointment na nag-recenter sa'yo. Okay, pero paano yung pangalawa? Ito yata yung mas nakakalimutan natin. Ito, ang pangkomunidad na ritmo. Sabi sa source natin, isa sa mga pinakamapanganib na alamat sa modernong pananalangin ay yung ideya ng isolated intercessor. Yung solo flight warrior? Yun, yung bayani na mag-isang nagpupuyat, mag-isang dinadala ang pasanin ng mundo. Romantic pakinggan pero delikado pala. Sobrang delikado kasi hindi ganyan ang disenyo sa bagong tipan. Tingnan mo sa Gawa 2:42, ang mga unang Kristiyano na natiling matatag sa pananalangin. At ang konteksto niyan, Sama-sama. sama-sama, bilang komunidad. Ang pananalangin ng may kasama, na mamahagian ng bigat, protektahan ka sa pagmamataas. Na parang ako lang ang seryoso dito? Oo, at protektahan ka sa pag-iisa. Sabi nga dito,
ang pagtitiyaga sa panalangin ay bihirang makamit ng mag-isa. At siyempre, hindi kompletang usapan ng ritmo kung wala yung pangatlo, na para sa akin, ito yung pinakamahirap. Ano yon? Kung wala to, lahat ng iba pang ritmo, mauuwi pa rin sa pagod. Ang malaking mali kasi natin, tinitingnan natin ang Sabat bilang gantimpala. Magpapahinga ako pagtapos na lahat? Yun. Pero sa Biblia, ang Sabat ay hindi gantimpala. Isa siyang utos. Isang disiplina. Tinawag pa nga ito sa source bilang isang act of resistance, paglakaban. Oo. Magandang tanong dyan, anong nilalabanan natin kapag nagsabat tayo? Nilalabanan natin yung kasinungalingan na ang mga plano ng Diyos ay nakasalalay lang sa ating walang tigil na pagsisikap. Wow! Sa bawat paghinto natin, sa bawat sadya nating pagpapahinga, ipinapahayag natin na ang Diyos ay gumagawa habang tayo ay nagpapahinga. Grabe yon. Ang pagpapabaya sa Sabat ay humahantong sa anxious vigilance rather than trusting watchfulness. Yung pagkakaiba ng security guard na hindi mapakali at yung bantay sa tore na kalmado kasi nagtitiwala siya sa hari. Tamang-tama. At si Jesus, ang perpektong modelo nito. Lagi siyang lumalayo. Maraming beses sa ebanghelyo na hinahanap siya para magpagaling pero Umalis na siya. umalis na siya. Hindi niya pinagaling ang lahat. Hindi niya tinugunan ang bawat kahilingan. Nanatili siyang masunurin sa misyon niya. May sinabi yung source, obedience over omnipresence. Ayun, mas mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa'yo kesa sa pagnanais na makita at makatulong sa lahat ng dako. So, parang sinasabi mo na, part of a healthy prayer life is learning to say no. At magtiwalang, yung paghinto mo, bahagi rin yun ng pagsunod. Oo, Baliktad sa naririnig natin. grabe, baliktad talaga. Pero ito yung arkitekturang nagbibigay tibay. Okay. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Kasi parang binabago nito ang buong sukat o definisyon ng isang successful na buhay panalangin. Dito na tayo dadako sa pinakamalaking pagbabago ng pananaw. Ang paglipat mula sa pagtingin sa panalangin bilang isang performance, Okay? patungo sa pagtingin dito bilang isang partisipasyon. Yung performance, yun yung sinusukat natin. Gaano kahaba, gaano kalakas para may spotlight sa atin. Tama! At kapag performance, laging may pressure. Ito ang mabilis na daan patungong burnout. Pero kapag partisipasyon ng pananaw mo, iba na. Hindi na tayo ang bida. Tayo ay mga aktor na sumasali sa isang dula na matagal nang ginagawa ng Diyos. Ang panalangin ay hindi isang pagtatanghal na kailangan nating simulan, kundi isang ilog na umaagos na at tayo ay lumulusong lang para makianod. At dyan napapasok yung papel ng Espiritu Santo, di ba? Kasi kung partisipasyon, may nauna ng kumikilos. Oo, at ito ang pinakamagandang balita para sa mga pagod. Sabi sa Roma 8, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin. Wow. Ibig sabihin, ang tunay na makina ng panalangin sa mundo ay ang Espiritu Santo. Ang bahagi natin ay sumabay. Sa ganitong pananaw, yung ritmo ang pumapalit sa pressure. Yung katapatan ang pumapalit sa pagiging abala at nagiging posible ang pagtitiyaga. Ayan. So, para buuin lahat, ang pangmatagalang buhay panalangin ay hindi sinusuportahan ng pabugso-bugsong damdamin. Hindi talaga. Ito ay sinusuportahan ng mga ritmong may karunungan, pang-araw-araw, pang-komunidad at may kasamang pahinga. Ang layunin sa huli ay hindi para manalangin ng mas matindi. Kundi manalangin ng mas matalino. At dahilan. At kung iisipin mo, yung pagyakap sa mga ritmong ito, hindi lang siya life hack. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Na ang kanyang kaharian ay sumusulong hindi dahil sa ating effort. Kundi dahil sa kanyang kapangyarihan. At katapatan. Kaya iwan namin sa iyo ang isang tanong mula sa aming pinagkunan ng impormasyon. Ano ang magbabago kung ang iyong buhay panalangin ay idinisenyo mo hindi lamang para sa linggong ito, kundi para sa susunod na 20 taon? At bilang panghuling kaisipan na pagnilayan mo, paano kung ang pinaka-mature na desisyon na maaari mong gawin ngayon ay hindi ang magdesisyong manalangin ng mas marami,
kundi ang manalangin ng may karunungan.